Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 84.7 centavos. Mas mahina po ito kumpara sa dating record low na 61 pesos at 75 centavos na naitala kahapon. Hinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds ang negosyanteng si Janet Lim Napoles at kanyang dating tauhan kaugnay ng ghost projects gamit ang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR. Sa malversation naman guilty ang isa pang dating DAR official. Nakatutok si Maki Pulido. Taong 2011 nang idaan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang 50 million pesos na pondo nito sa mga non-government organization o NGO ni Janet Napoles. Pambili umano ito ng farm inputs para sa mga magsasaka ng 10 munisipalidad sa Pangasinan, Quezon at Batangas. Pero walang na-deliver ni isang farm input at sabi ng mga mayor, pineke ang kanilang mga lagda. Taong 2022 na nang isampa ang kaso sa Sandigan Bayan at kanina, hinatulan ng guilty si Napoles sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Sa pagbasa ng hatol, naka-video conference si Napoles na nakakulong sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Sa graft, 12 to 15 years para sa bawat isa sa 10 counts o aabot sa 120 to 150 years ng pagkakakulong. Sa malversation, 17 to 20 years for each 10 counts o aabot sa 170 to 200 years na pagkakakulong. May multa ring 5 milyong piso. Si Jerry Pacturan na dating DAR Undersecretary, hinatulang not guilty sa kasong graft, pero guilty sa 10 counts ng malversation. Sinentensyahan siya ng 14 to 19 years para sa bawat isa ng 10 counts o 140 to 190 years na pagkakakulong. Pinagmumulta rin siya ng 5 milyong piso. Ang NGO employee naman ni Napoles na si Evelyn De Leon, hinatulang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation. At sinentensyahan ng 14 to 19 years na pagkakakulong kada count o 42 years hanggang 57 years na kulong. 3 kapwa-akusado nila ang nananatiling at large o hindi pa nahuhuli, kaya ipina-archive muna ang kanilang kaso hanggang sila ay maaresto. Bukod sa multa ay pinababalik din ng korte kay Napoles ang 50 million pesos na nalustay niyang pondo ng gobyerno kasama ang 6% interest. 15 million pesos naman na may 6% interest ang pinapabayad kay Pacturan. Dahil maaari pang iapela sa Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division, pinayagan sila ng korte na mag-post ng higit 4 million peso bond para sa kanilang provisional liberty. Gayunman, nakakulong na si Napoles para sa conviction sa iba pang kaso, kabilang ang plunder kaugnay ng maling paggamit ng pork barrel ng iba't ibang mambabatas. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Babala po mga kapuso, huwag pong gagayahin ang sunod naming iuulat. Nilangoy ng isang lalaki sa General Santos City ang rumaragasang ilog. Sa gitna ng malakas na agos ng tubig sa ilog kahapon, makikita ang lalaking ito na nagpaanod. Mabilis po siyang tinangay ng rumaragasang tubig. Sa kabila ng delikadong sitwasyon, ligtas naman siyang nakaahon makalipas ang ilang segundo. Kwento ng news scooper na si Mel Modaino, hindi niya inaasahan ang nangyari dahil kinukunan lang niya umano ang lagay ng flood control project sa lugar. Kahapon din, nakuhanan ng ilang taga-barangay Labangal ang malasunaming pagragasan ng tubig sa ilog. Sa lakas ng agos, hinampas ng tubig ang mataas na flood control dike bago ito umapaw at umabot sa ilang bahay sa lugar. Ayon sa uploader, may mga nasirang bahay at taniman. Ang naranasang masamang panahon kahapon sa Gensan ay dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Mga kapuso, kuha na tayo ng update sa lagay ng panahon kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, anong magiging panahon ngayong weekend? Salamat, Emil. Mga kapuso, papalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo pero posible pa ring maramdaman yung epekto ng habagat hanggang sa weekend.
2:10 p.m. kanina na maglandfall ang bagyong Quiapo. Diyan po yan sa may Camiguin Island, sa may Calayan, Cagayan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, kaninang hapon nasa dagat na sakop naman ng Calayan Islands itong bahagi po nitong Tropical Storm Quiapo o yung sentro po niyan. Tagay lakas ng hangin nga abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso naman papalo sa 115 kilometers per hour. Yan po ay nasa Tropical Storm category sa ngayon. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, ganun din sa northern portion ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, ganun din sa northern portion ng Apayao at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi po ng mainland Cagayan, ganoon din sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, ganoon din po sa Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati na rin dito sa northern at central portions ng Aurora. Ito naman, delikado pong pumalaot sa seaboards ng extreme northern Luzon at pati na rin dito po yan sa northern seaboard ng northern Luzon dahil po ito sa malalaking alon dahil pa rin sa epekto ng bagyong Quiapo at ganun din ng habagat. Ayon po sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o kaya naman po bukas ng umaga ay makalabas na dito sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Quiapo. At pagkalabas po niyan dito sa ating PAR, posible pa itong lumakas bilang typhoon at sunod naman tutumbukin itong bahagi po ng mainland China. Dahil patuloy ang paghatak ng bagyong Quiapo dun sa southwest monsoon o yung hanging habagat, kita rin po natin yung pinagsamang mga kaulapan, ito pong dalawang weather systems. Ito yan na tumatakip dito sa malaking bahagi nga ng Luzon at iba pang lugar dito sa ating bansa. Mostly yung mga kaulapan po ng bagyo, nandito po yan sa may malaking bahagi po ng northern at ilang bahagi ng central Luzon. Habang dito naman sa ilang bahagi po ng Visayas and Mindanao and southern Luzon, nandito po yung mga kaulapan na dala naman nung enhanced habagat. Base po sa datos ng Metro Weather, so dahil po doon sa mga kaulapan na yan, posible pa rin yung mga pag-ulan. Umaga bukas, meron po mga pag-ulan dito yan sa may Basco, Batanes, ganoon din po dito sa may Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi pa ng Bicol Region, ganoon din po sa Calabarzon. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang posibleng ulanin. Nakikita po natin, halos matakpan po itong ating mapa. May mga kulay, ibig sabihin po niyan, itong kulay orange and red, yan po ay mga malalakas na mga pag-ulan, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Linggo ng umaga, medyo mababawasan po yung pag-ulan pero sa hapon may mga pag-ulan ulit lalong-lalo na dito sa Northern Luzon kaya doble ingat pa rin po. Sa weekend naman dito sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas at pwedeng maulit po yan sa linggo sa ilang lungsod. So hindi naman po ito buong araw at mga kalat-kalat. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, bukas may mga pag-ulan dito yan sa Panay Island, Negros Island Region, pati na rin sa Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din po dito sa May Caraga, at ganun din sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen at Davao Region. Pagsapit na linggo, may tsansa po ulit ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto naman, naglabas na po ng special weather outlook ang Pag-asa para po sa zona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Ayon po dito, may chance pa rin ng kalat-kalat na ulan dito sa Metro Manila at maaari naman po ito ay mga panandalian lamang. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang riding in tandem na nasa likod umano ng paumaril sa pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Ayon sa pulisya, naaresto ang mga suspect sa Mabalacat sa Pampanga. Taga-Caloocan ang inarestong gunman habang taga-Cavite naman ang umano'y nagpatakbo ng motorsiklong ginamit sa pagtakas. Na-recover sa kanila 2 granada, isang 9mm na pistol at isang kalibre 45 baril na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa biktima. Maharap sa reklamong murder ang dalawa at paglabag sa Republic Act 9516. Kaugnay ng pag-iingat o pagmamay-ari ng mga paputokang explosives. Patuloy pa rin inaalam ang motibo sa krimen. Ang gusto ko po, yung nag-utos na pumatay sa anak ko, gusto ko mahuli kaagad din yun. Ma-aksyonan kaagad mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril. Sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib. Hindi ko siya naawa sa anak. Mga kapuso, bukas na ipatutupad ang unang bugso ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila. 60 pisong dagdag yan base sa NCR Wage Order No. 27 na inilabas noong July 9.
Sa January 20, 2027 naman ipatutupad ang ikalawang installment na 25 pesos. Katumbas yan ang kabuang 85 pesos na wage hike. Nauna nang nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na may parusa ang hindi pagsunod ng mga kumpanya sa wage hike. Magkakasunod na kalamidad ang kinaharap ng Sarangani, kaya naman ang ilang residente hirap na hirap bumangon. Kabilang sila sa mga hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Hindi pa man nakakahinga si Melodina sa pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol nitong Hunyo sa Mindanao. Heto't binaha naman sila dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, dulot ng habagat na lalong pinalakas ng bagyong Quiapo. Kaya halos wala na rin natira sa kanilang mga gamit sa bahay. Kasi lahat ng baha, sumusuong dito. Yan o, sira mo. Yung mga ano namin. Hindi pa raw niya kayang ipagawa ang bahay at makabili ng gamit dahil 200 kada linggo lang ang kanyang kita sa paggagawa ng walis tingting. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan, hatid ng GMA Kapuso Foundation, ang mga bagong beddings, houseware, rechargeable fans at damit mula sa Nitori, Philippines sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Alabel, Sarangani at Pulumulok sa South Cotabato. Si Melodina agad ginamit ang ating binigay. May blanket ako, may pelo din ako, may electric fan ako na matagal ko ng pinangarap. Marami pong salamat sa GMA Kapuso. Nitori, Philippines, maraming salamat po. Samantala, naudlot naman ang ating Operation Bayanihan sa Malapatan at Glan matapos mabitak ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani kahapon dahil sa masamang panahon. Ganon din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pero magpapatuloy po ang aming pamamahagi ng tulong sa oras na maging maayos ang panahon. At sa mga nais sa inyo na nais pang mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa G-Bayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Big time na naman ang inaasahang oil price hike sa huling linggo ng Hulyo. Ayon sa Oil Industry Source, posibleng umabot sa mahigit 6 na piso kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Halos 6 na piso rin kada litro naman ang posibleng mahal ng gasolina. Base yan sa 4 na araw na trading, kaya posible pang magbago. Makikipag-ugnayan daw ang Philippine Sports Commission sa National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa komiteng nag-organize sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa OIC Executive Director nito, tinatanggap nila ang hakbang ng NBI lalo't may kinalaman daw ito sa public funds. Kasalukuyang nasa New York naman ang President ng Philippine Olympic Committee na si Bambol Tolentino at magsasalita raw kapag nakabalik na ng bansa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee.